Sabi nila, pag iniwan ka ng taong mahal mo, hindi siya ang nakatadhana para sa'yo. Meron pang isang tao na darating sa buhay mo, na magmamahal na higit sa nararamdaman mo noon. Kaya ako, nang malaman kong niloloko ako ng ex-boyfriend ko, isang araw lang ang iniyak ko. Pagkatapos noon, nagsimula ako ulit. Nakatatak sa akin na hindi lang siya ang lalaki sa buong mundo. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman po ang istorya ng pag-ibig ang inyong matutunghayan sa araw na ito, ang pagmamahalan ni Reggie at Jumil. Ako si Reggie, 25 years old na taga Balombato. Ang aking kasaysayan ay nang makilala ko ang isang tao na hindi ko inakalang mamahalin ko ng higit pa sa aking makakaya. Ang kapal talaga ng mukha. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Ang mukha mo nakabusangot na naman. Tanong ng kaibigang si Marla. Ang damuho kong boyfriend. Ilang linggo pa lang kami naghiwalay. Grabe, may GF na ulit. Hindi pa namili ah. Pangit na ako, mas pangit pa pinalit sa akin. Pero alam mo, may tumatawag sa akin eh. Hindi ko siya kilala. Naku Dave, baka stalker mo yan. Saad ni Marla. Teka, tumatawag siya. O, sagutin mo na. Okay. Hello? Umiiyak siya. Di kausapin mo para malaman mo. Hello? Sinong kailangan mo? Please, bumalik ka na sa akin. Kailangan kita. Bumalik ka na, please. Sagot sa kabilang linya. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka. Mahal na mahal pa rin kita. Teka. Kuya, utang na loob. Makinig ka sa akin. Hindi ako yung girlfriend na tinatawagan mo. Ibigay mo yung phone kay Celine, please. Ha? Hindi ako si Celine. Gusto ko siyang makausap. Hindi ikaw. Teka nga, hindi nga ako si Celine. At saka, iba itong tinatawagan mo. Narong number ka. Please, pakisabi na lang kay Celine. Tumawag ako. Kailangan niya akong kausapin. Kailangan niya akong Wala nga akong kilalang Celine. Naiirita na ako sa'yo ah. Wrong number ka nga. Bakit ang kulit mo? Binaba ko na lang para matapos na. Maya-maya'y tumawag uli ito. Gusto mong maging masaya? Hindi lang siyang babae. Marami pa dyan. Ako nga niloko rin eh. Pero kailangan ko mag-move on. Sige na, bye. Kulit naman nito. Kagagaling ko lang ng trabaho nang may tumawag uli sa akin. Hi, bungad nito. Ikaw na naman? Teka, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Sabad nito. Magpasalamat? Para saan? Alam mo ba, ginugulang mo na yung buhay ko eh. Tsaka pwede ba, pag tumawag ka, huwag yung iiyak-iyak ka dyan. Pwede ba, mag-usap na lang tayo ng kahit ano? Kasi, medyo natauhan ako sa sinabi mo, kaya medyo okay na ako ngayon. Tama ka, kailangan ko na mag-move on. Wala yun. Pwede ba tayo maging magkaibigan?
Ako nga pala si Jamil, taga Novaliches. Ikaw? Ako si Reggie, Balombato. Salamat sa mga payo mo ah. Okay na. Okay na yun. Basta mag-move on ka na, tsaka huwag ka nang iiyak. Okay. Basta pag may time ka, pwede ba tayong magkita? Oo naman, yun lang naman pala eh. Magmula noon, lagi na siyang tumatawag at nagkikwentuhan kami tungkol sa aming mga buhay. Hanggang nagkita kami at naging malapit sa isa't isa. Isang mabait at masayahin na tao si Jamil. Naging mag-close friend kami. Hoy, Day, baka sa kalaunan ma-in-love siya. Bongga! Bulalas ni Marla. Mag-ingat ka, baka isang araw magising ka in love ka na sa kanya, ha? Grabe ka naman. Hindi naman siguro masama kasi dalaga naman ako at binata naman siya. Ay sus! Abat, totoo yata yung mga sinasabi ko. Minsan, isang hapon, dumalaw si Marla. Ano? Naliligaw na ba siya sa'yo? Hindi pa. Alam mo, tingin ko, mahal ko na siya. Kasi, masaya ako pag nandyan siya. Pagkasama ko siya. At alam mo ba yung pag wala siya, hinahanap ko. Hinahanap-hanap ko siya. Hala, in love ka na, Day. Paano yan? Mahirap umasa. Lalo na hindi naman siya naliligaw sa'yo. Ganito na lang. Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. O, tapos, edi sabihin mo, pagtapat mo sa kanya. Para malaman mo rin kung ano ka sa kanya. Ayoko nga. Ano ako, cheap? Ako ang gagawa ng move. Ayoko nga, nakakahiya no. Maktol ko kay Marla. Try mo lang. Hindi ka naman mamamatay kung magtatanong ka at magtatapat ka sa kanya, di ba? Basta ayoko, nakakahiya no. Nagtaka ako ng isang linggo na hindi nagpakita o nagparamdam si Jamil. Kaba, kasi baka may nangyari na sa kanyang masama. Kaya hindi niya ako magawang tawagan o i-text man lang. Nag-ipon ako ng lakas ng loob na puntahan siya at umamin sa nararamdaman ko. Habang nasa hallway ako, kaya ko to. Malakas ang kabog sa aking dibdib. Habang binabagtas ko ang kalsada papunta sa kanyang apartment. Minsan na kasi siyang niyaya dito nang yayain siya nitong magkape. Kumatok ako at nagulat si Jamil. Busy ka ba? Tanong ko. Hindi naman. Pasok. Pasok ka. Salamat. May dala nga pala akong palabok. Diba? Paborito mo yan? Oo. Salamat. Nag-abala ka pa. May kailangan ka ba sa akin? Tanong nito. Oo, wala naman. Meron pero hindi naman masyadong importante yun. Pagsisinungaling ko. Ano kasi, ilang linggo ka nang hindi tumatawag sa akin. Dati, di ba, nagte-text ka lagi. Kaya yun, nag-alala ako sa'yo. Baka may sakit ka o ano na nangyari sa'yo. Kaya dinalaw kita ngayon. Pautal-utal, nasagot ko. Pasensya ka na. Kasi busy ako sa mga nagdaang araw, sagot nito. Okay lang yun. May itatanong sana ako sa'yo. Ano yun?
kapag hawak mo sa kamay ko at yung paghawak mo sa pisngi ko? Ano ang... Teka, may sasabihin din sana ako sa'yo eh. Ano yun, Jamil? Han, may bisita ka pala. Mula sa likuran ay may isang babae na dumating. Han, si Reggie. Kaibigan ko nga pala. Reggie, si Celine, my girlfriend. Ikaw pala yun? Hi, it's nice to finally meet you. Lagi kang kwento sa akin ni Jamil. Sagot nito. Talaga? Wow! Nagkabalikan na pala kayo. Congratulations! After all, kayo rin pala sa bandang huli. Oo nga eh. Thank you ha sa mga nagawa mo sa boyfriend ko ha. Alam mo bang ikakasal na rin kami? Nag-propose na kasi siya nung kahapon pala. Aha. Nice, congrats uli. Nagulat nga ako na ilang araw lang kami nagkabalikan. Bigla na siya nag-propose sa akin. Kasi nga, mahal na mahal ka niya. Naisip niya na wag ka nang pakawalan siguro. Oo nga eh. Punta ka ha, invited ka. Saan ni Celine? Sure. Sige, mauna na ako ha. May nakalimutan kasi akong puntahan. Bye. At umalis na nga ako. Habang naglalakad ako paalis. Huwag kang umiyak. Huwag kang iyak, Reggie. Huwag dito, please. Bulong ko sa sarili ko. Bigla ako kasing ng lambot at naiiyak dahil sa nalaman ko. Imbes na magtatapat ako ng nararamdaman ko kay Jamil, pero iba ang dinatnan ko. Si Celine. Nagkabalikan na pala sila ni Celine. Reggie, habol ni Jamil sa akin. Oh, bakit? Umiyak ka ba? Hindi no, bakit naman ako iiyak? Bigla kasi akong nagkasipon eh. Ang lamig kasi sa apartment mo. Umarap ka nga sa akin. Wag na, pangit ako kapag sinisipon. Umiiyak ka. Saad uli niya. Wala to. Masaya lang ako kasi okay ka na. Okay na kayo, tsaka ikakasal ka na sa babaeng mahal mo. Finally, nagkabalikan na uli kayo ni Celine. Di ba yun ang gusto mo? Reggie, oo. Aaminin ko. Umasa ako. Pero wala kang kasalanan. Don't worry. Tanga kasi ako eh. Pinaniwala ko ang sarili ko na baka may gusto ka rin sa akin. Pero mali pala ako. Reggie, okay lang. At least, masaya ka na ngayon. Okay lang ako. Diba, noon, nakalimot nga ako, diba? Nakamubuan ako. Okay lang, makalimot din ako, Jamil. Huwag mo na sana akong alalahanin. Sige na. Reggie, papaliwanag ako. Hindi okay na. Sige na, alis na ako. Natatawa ako sa sarili ko at naiinis. Kasi nagawa kong umasa na may kahantungan ang mga kilos niya. Ang lambing niya sa akin. Naiinis ako kasi bakit ako umasa na magagawa niya akong mahalin. Samantalang alam ko na ang mahal niya ay si Celine. Ano ba ang laban ko kay Celine? Itsura pa lang, talong-talo na ako. Isama pa ang mahabang taon na pinagsamahan nila kaysa sa amin. Lumipas ang isang taon, naging okay naman ako.
Ngunit hindi ko may tatanggi sa aking sarili na si Jamil pa rin ang nilalaman ng puso ko. Isang araw, biglang nag-ring ang phone ko. Hello? Ate, ano bang desisyon mo? Sasama ka ba sa Ilocos? O magpapaiwan ka na uli? Oo, sasama ako. Nandito ako sa coffee shop ngayon. Sige na. Sige ate. Okay, hintayin na lang kita sa bahay. Okay. Lumapit ang isang waiter. Ma'am, may nagpapabigay po sa inyo nitong kape. Ha? Sino? Kuya, sorry pero hindi ako tumatanggap pag hindi ko kilala. Tanggi ko. Pakibalik na lang yan sa nagbigay at pakisabi salamat. Ma'am, baka magalit eh. Huwag nyo na lang po kayang galawin kung ayaw ninyo. Basahin nyo na lang yung note sa tissue. Note? Takang tanong ko. Hi. Hi? Ano to? Makabalik na sa pagbabasa. Istorbo naman ito. Mula sa likuran ay may nagsalita. Please, come back to me. Paglingon ko ay nagulat ako sa aking nakita. Jamil? Gulat at di makapaniwala si Reggie. Umupo agad ito sa tabi niya at ginagap ang palad ni Reggie. You're still the one. At walang nagbago. Pwede bang akin ka na lang? Ha? Hindi makapaniwala si Reggie. Ito ba ay totoo o panaginip lang? Totoo ito, Reggie. Hindi ka na nanaginip. Nakaramdam ako ng takot na baka hindi mo na ako tanggapin. Paliwanag ni Jamil. Ganun ba? Kumusta na kayo ni Celine? Ikinasal na ba kayo o ikakasal pa lang? Hindi. Wala na kami ni Celine, matagal na. Ha? Bakit? Hindi ko na kasi kaya. Anong hindi mo na kaya? Hindi ko na kayang lukuhin ang sarili ko. Si Celine ang mahal ko kahit ang totoo. Sa iba na nakatali ang puso ko. Iba na ang hinahanap-hanap ko. At ikaw yun, Reggie. Inaamin ko, naging duwag ako noon. Pero ngayon, kaya ko nang ipaglaban at panindigan ang nararamdaman ko sa'yo. Paano ko maniniwala? Iniwan mo ako sa ere noon. Isang malaking katangahan ang nagawa ko. Dahil hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Kahit isang taon nang nagdaan, walang nagbago. Jamil, kung alam mo lang, kitagal kong hinintay na sabihin mo yan sa akin. Naiyak na ako ng mga sandaling iyon. Kasalanan ko. Kasi umasa ako noon. Ako yung nagpaasa sa sarili ko. Gusto kong maghalit sa'yo, pero hindi ko magawa. Kahit anong emosyon ang ilagay ko, hindi ko magawang magalit sa'yo. Ako yung naging duwag, Reggie. Kaya sana patawarin mo ako. Jamil, kung masasaktan lang uli ako, please, huwag ka nang bumalik sa buhay ko. Nakakapagod na ang masaktan. Nakamove on na ako ngayon, kaya please, huwag mo na sana akong guluhin pa. Listen to me.
Andito na ako ulit, Reggie. Umabalik ako sa'yo. Natakot ako noon pero ngayon kaya ko na. Ako rin, ako pa rin ba? Ako pa rin ba ang mahal mo? Jamil, walang nagbago. Ikaw pa rin. Ikaw lang. Kahit pilitin kong lumimot sa'yo, ikaw pa rin ang mahal ko. Magsimuli ulit tayo, Reggie. Hindi na kita iiwan. At gusto mo magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon? Jamil, totoo ba yan? Hindi ba biro yan? Hindi. Andito na ako ngayon. At paninindigan na kita. At hindi na kita pakakawalan pa. Yun lang. At niyakap ni Jamil si Reggie ng mahigpit. Love takes time. Yan palagi ang sinasabi sa akin noon. Kung hindi man nag-work ngayon ang inyong pagmamahalan, hindi naman ibig sabihin na hindi mag-work sa darating na panahon. Ang kailangan lang nasa tamang sitwasyon na kayong dalawa. Mas pinatibay kami ni Jamil ng panahon. Nagpropose si Jamil ng kasal at alam kong ito na ang simula ng panibago naming buhay na tatahakin sa ngalan ng pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wakas.